Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Mountain Channel natin. Ako nga pala si Ibalita Bay. Ito po mga kababayan ng ating pag-uusapan ngayon, itong nangyayari dyan na politika sa Bulacan mga kababayan. Kung saan ang isang politiko nga dyan na tumatakbo sa pagka-congressman dyan sa Bulacan ay nagpasaklulo na po sa mga otoridad, nagpasaklulo na po sa DOJ, mga kababayan. Ba't nagpasaklulo mga kababayan? Dahil itong politiko ron ito mga kababayan ay talagang gusto siyang patayin. Gusto siyang patayin. Sabi niya, gusto raw pasukin yung bahay niya. May mga sumusunod daw na mga sa kanya, may mga bumubuntot-buntot to sa kanya mga babayan. Yan ang kanyang sigaw dito sa DOJ mga kababayan. Talagang takot na takot daw siya mga babae sa kanyang buhay. Takot na takot daw siya po mga babae sa kanyang buhay. Tingnan niyo ito mga babayan, itong balitang ito. Pakinggan natin. Pakinggan natin ha. Tapos bigyan natin ng reaksyon mga babayan. Datong kongresista sa 6th District ng Bulacan, humingi na raw po ng tulong sa Department of Justice dahil sa matinding banta sa kanyang buhay. Ibabalita po yan ni Mean Corvera. Mean? Magandang hapon, Jen at Nelson. Nagpasaklolo na nga sa korte sa Department of Justice ang isang kumakandidatong kongresista sa 6th District ng Bulacan na si Jad Racal matapos sangkaing ipapatay at patuloy na pagtanggap ng death threats at sa hinihinalang kalaban nito sa politika. Kasong attempted murder at paglabag sa anti-terror law ang isinampa ng negosyanteng si Racal laban kay Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito, Major Giovanni Pagaduan, Russell Pleito at Salvador Pleito kasama na ang isang Lloyd Madulid. Sa salaysay ni Racal, November 2, noong nakaraang taon nang tangkain siyang ipapatay ni na Pleito. Nagmi-meeting umano sila sa kanilang bahay sa Angat, Bulacan nang sumugod ang mga suspect bitbit ang granada at mga baril sa kanilang bahay. Pinasok din umano ang kanilang negosyo ng mga nakaitim at nakabonet na mga lalaki. Isa sa mga suspect na si Lloyd Madulid ang nahuli at umamin sa kanyang judicial affidavit na tinangka niyang patayin si Racal batay umano sa utos ni Pleito. Ayon sa abogado ni Racal na si Attorney Abraham Espejo, hanggang ngayon patuloy na nakakatanggap ng death threat ang kanyang kliyente at madalas na may sumusunod na mga sasakyan at mga motorsiklo na walang plaka. Dahil dito hindi makalabas ng bahay ang kanyang kliyente paglagpas ng alas 5 ng hapon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Abraham Espejo. More in due time kasi siyempre may violation ng COMELEC laws yung gun ban, etc. Kasama din yun. Okay lang naman lumaban sa korte. Ang ayaw namin yung lumaban ng barilan kasi hindi ho tama yun. Patas lang. At nananawagan ako doon sa mga taong involved dito, tumigil na kayo, huwag niyong itutuloy yan. Kasi alam niyo, may balik yan Sooner or later, matitiklo kayo, may kakanta, ituturo kayo. Yan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Abraham Espejo. Sa ngayon, Jen, Nelson, wala pang pahayag ang inaakusahang kongresista. Balik sa inyo. Sino ba Mga babayan. Matindi pala ang bakbakan yan sa Bulacan, ha? Oo, talagang kapag mananalo ka lang kapag mapatay ang kalaban. Ganun pala ang bakbakan dyan. Nagtataka naman ako dito sa biktima. Yung nagsusumbong sa DOJ. Kasi kung tumatakbo kang congressman, dapat meron kang kakayahan. Di ba? Meron ka dapat kakayahan na magprotekta sa'yo. Kumuha ka ng mga bodyguard mo, security mo. Di ba? Kasi nga, kaya ka nga tumatakbong politiko, dapat kaya mo labanan
ang mga katunggali mo sa anumang pamamaraan, dahas man yan o magandang laban, patas na laban, di ba? Kaya mo dapat yan. Halimbawa, katulad ng sinasabi niya, hindi siya makalabas ng bahay. Dapat may gwardiya ka. Kumuha ka dapat ng mga security mo para may magbabantay sa'yo. Siguruhin mo lang na yung security mo is sa'yo talaga, di ba? Mga babayan, kasi kung tumatakbo ka bilang politiko, dapat may kakayahan ka eh. Hindi yung tatakbo ka na bilang congressman tapos sa squatter ka nakatira. Sino naman ang talagang magagalit siya yung mga kalaban mo niyan? Alam ko may karapatan po tayong tumakbo kahit na sino, pero dapat pinaghahandaan yan. Pinaghahandaan dapat yan. Kasi hindi pwede talaga na kahit sabihin pa natin mayroong gun ban, mga babayan, hindi mo naman alam kung yung mama na yan na naglalakad dyan sa kalye na yan. Hindi mo naman malalaman na walang baril yan eh. Malalaman mo lang yan kapag binunot. Diba? Pero kapag hindi binunot, hindi mo malalaman yan na may dala yan. Kahit alam nila may gun ban, pero hindi mo naman malalaman kung mayroon nga sasakyan sa loob. Kasi alimbawa sa mga checkpoint, yung sasakyan hindi naman pwede buksan eh. Diba? Kung ano lang nakikita mo, yan ang utos ng PNP natin, di ba? Kung ano lang nakikita mo sa loob ng sasakyan, hindi mo pwede pabuksan, hindi mo pwede ipataas yung damit mo, baka may nakasokdik dyan sa baywang. Di ba? Hindi ganun yun, mga babayan. Kaya baliwala yung gunman na yan. Ang gawin mo dyan, sir, tama yan, magsumbong ko sa DOJ, pero dapat ang gawin mo dyan, mag-ano ka rin. Kumuha ka rin ng security mo. Para sigurado talaga. Dapat kumuha ka ng security mo para sa ikagaganda, ikatatagal mo dyan sa politics na yan. Dahil ang mga kalaban mo mukhang may mga pinabanggit ng mga major, ibig sabihin mga pulis. Pag mahirap kaya kalaban ng pulis, lalong-lalo na kung may kapit na mga general, diba? Or politiko na mabigat na politiko. Ako po, mahirap kalaban yan. Diba? At saka hindi kasi natin kilala yung hindi natin kilala itong nagrereklamo na to sa Bulacan na may threat sa kanyang buhay. Hindi natin kilala kung ano bang estado nito eh. Di ba? Hindi natin kilala kung anong estado nito. Baka mamaya mahirap lang ito. Talagang tapos wala kang security. Nako, delikado talaga ang buhay mo. Lalo na sa mga probinsya, mga ganyan, Bulacan, Pampanga, mga Laguna. Mahirap yan, mga babayan, mahirap yan. Kaya sana kumuha ka ng security mo. Yan lang ang tama dyan. Kumuha ka ng mga security mo. Halimbawa, kumuha ka ng security kahit mga 8. Tapos 2 haggard. Tapos 2 backup. Bali 3 sasakyan, isa na sa gitna. Or isa yung nandoon sa hulihan. Ganyan gawin mo. Para pantay-pantay. Tingnan ko lang kung may mag-retreat pa sa'yo dyan. Kayang-kaya mo na makipag laban dyan sa kanila. Diba? Tapos may 2 haggard.
Halimbawa, HPG. Kumuha ka ng 2 HPG. Siyempre, mga babayan, sa mga nagpakamotor na walang plaka, nako po, delikado yun na, di ba, may panghabol na haggard. Ano lang ang masasabi ko dyan, mga babayan. Kasi sa ngayong eleksyon na to, nako po, sa mga probinsya, delikado po. Delikado po kapag walang nagbabantay sa iyo. Okay? Ay mga babayan na, kung bago lang kayo sa channel natin, mga babayan na, don't forget subscribe and click notification bell para palagi kayong updated sa ating mga video. At pakilike na rin po ng video natin mga babayan na. Salamat po sa inyong pagsuporta.